every 120 days, i-check kung okay na si dating Pangulong Duterte. Kung gano'n ang sitwasyon, kumbaga umuusog lang ng umuusog, Diyos ko po, ilaban nyo na yung depensa ninyo. Bakit? Nabubulok na diyan sa kulungan si Duterte. Di ba? Kasi kung kayo, sigurado 100% kayo na mapapalabas nyo si dating Pangulong Duterte, tara, umpisahan na natin yung trial. Nang makapagdepensa na kami, nang marinig nyo na ang aming depensa, nang matapos na to. Di ba? Ganun no? Pero kung ang idadahilan nyo, hindi pwedeng mag-trial kasi nakakalimot na si dating Pangulong Duterte, tapos ang gagawin ng ICC, okay, sige, i-check ulit namin, 120 days. Umuusog lang ng umuusog nang walang nangyayari. Kayo din ang nagpapatagal sa pagstay dyan ni dating Pangulong Duterte. Oh. Grabe na po ang Sabi ni Elena Garcia, 4 na espesyalista ang susuri kay Duterte kung totoo ba ang demensya o pretending only. Oh, yan, baka mahuli pa kayo dyan. Lalo kayong paghihigpitan. delay dito sa process na ito, attorney, no, and probably taking its toll on dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po ba sa tingin po ninyo ay baka mas okay na lang na just get on with it na lang? Total, si dating Pangulo sabi niya, talaga namang haharapin niya ito Oh! Di ba kasi ang ginagawa ho nila, mga boss chipamo, sir, hindi sila rumerekta na idepensa ang dating Pangulong Duterte. Parang ganun lang din ho yung sa impeachment. Hindi nila rinerekta yung depensahan ang vice-presidente. Alam niyo po kung bakit na-archive lang o natingga yung impeachment. Dinali lang po nila sa teknikalidad. Ganun din po ang ginagawa nila kay dating Pangulong Duterte. So, tingin ko, pagkakaintindi ko, Eseng Mariano, Chris Angel, may kasiguran, Chay Cherry, ay wala silang depensa. Di ba? Dahil hindi nila mailabas yung depensa. Well, ang aking concern po dyan, napakatagal po talaga na paglilitis dito sa ICC. Umaabot po yan ng 10 taon. 80 anyos na po si Tatay Digo. Dali! Diyos ko po. Taot-80 na si Duterte. 80 na si Duterte. Tapos si Roque na may sabi, aabot na 10 taon. Tapos, ang style nyo, delaying tactic, sabi ni Dutdut Pintura, na hindi naman nagkakaroon ng progreso na papabor sa inyo. Ano yan? Baka umabot pa ng 12 years, 13 years, 15 years yan. Di ba? Ganun lang mangyayari dyan. Yung delaying tactics ninyo, pinapahaba nyo lang, pinapatagal. Rektahin nyo na. Total naman, siya na mismo may sabi na haharapin ko ito. Magkalabasan na ng ebidensya at kayo naman didepensa. Pag nanalo yung depensa ninyo, di laya agad dyan. So realistically, alam naman natin ang law of nature, no? So importante na sa lalong mabilis sa panahon ay ma-dismiss yan. Kaya ano ba ginagawa nyo kasi? Ayaw nyo pang sagutin ng depensa ninyo? ang binibigyan ko ng halaga ngayon, yung appeal dito sa desisyon na binabasura nga yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Pero dahil may apela pa, pwede pang mag-appeal, Secretary. Ano yung ibig sabihin, hindi pa siya pwedeng mag-push through? We have to wait for the decision for the appeal. Ganun po ba yun? Well, ang decision po ng pre-trial chamber, may jurisdiction sila. So tuloy-tuloy lang ang kanilang paglilitis, no? Hanggang lumabas ang desisyon ng appellate tribunal na nagsasabi. Yung mga DDS, iiyak na naman. Ayan, sinasabi ng ICC, may jurisdiction sila. Bato, Bungo. Psst, uy. Kayong dalawa, ihanda nyo na yung karton nyo. Na wala ng jurisdiction. Ibig sabihin, kayo din, mapupunta din doon. At po pwede nang ma-dismiss ang kaso. So, ibig po bang sabihin, pwede na rin magdire-diretso yung pagre-release nila ng arrest warrant doon sa ibang Hop! Kung sino man po ang katabi ni Bato de la Rosa ngayon habang kung pinapanood nyo itong vlog ko, mag-prepare po kayo. Naubos ko na. Mag-prepare po kayo. Napakalamig na tubig. Ilagay sa gilid ni Bato de la Rosa. Sa kabilang panig naman po, yung pampababa ng presyon. Baka tumaas yan.
Dahil eto ho, si Roque na ang magsasabi. Roque, i-real talk mo na si Bato. Sabi nilang possible na involved dun sa case po ni former president? Tama po kayo, no? Inaasahan ko mga susunod na hakbang ay yung pag-issue nga ng arrest warrant sa iba pang mga masasakdal. Tobats. Tobats. Uy, Tobats. Putrages ka, pupunta ka na naman ng bundok. baka sa mga susunod na mga araw ho, mga boss chief amo sir, ay baka absent si Bato sa Senado. O kaya, baka magkulong na si Bato doon sa loob ng Senado. Kasi nga, di ba, ang sabi ni Chis Escudero ay tutulungan natin si Bato de la Rosa sa abot ng legal na kapamaraanan. Ayan, o, di ba? Kaya lang, naku, parang si Chis Escudero nga din, no? Hindi ko na masyadong naririnig, mga bossing. Si Chis Escudero parang tahimik na, hindi na masyadong nagpaparamdam si Chis Escudero. Ang huli kong nakita kay Boss Chis is yung yung nagtalumpati siya ng 20 minuto at sabi niya ang mastermind daw ho, walang iba kundi si Martin Romualdez. Sabi ni Elsa Ramos, fake yung arrest warrant kung walang butas ang papel. Sana yun ang isipin ni Bato. Para kapag inisip niya, oy, walang tawag niya doon? Yung 2 butas? Yung walang puncher. Oh, walang puncher yan. O sige, paniwalaan mo yan. Bigla ka damputin. Oh. Sabi, doon kanina, ilabas yung red horse. Oh, maglelet yun. Pero pwede naman daw silang magsabay-sabay magluto. Si Bato, si Bongo. Sabay-sabay magluto ng ang kanilang kakainin, si dating Pangulong Duterte at si Bongo. Oh. Sabi ni Ma'am Tuwilyer Wilfred, pruweba muna kay Kong Martin. Totoo naman ho yan sinasabi ninyo eh. Di ba? Kung wala silang ipapakitang pruweba, wag natin pag-usapan. Ganun lang po yan. Pag nagpakita na po sila ng pruweba, pag nagpakita na sila ng ebidensya, saka tayo mag-usap-usap, mga bossing. Di ba? Kung wala, chismis yan. Sabi ni Sir Chris Angel, sana ipaserox na lang ni Binoy yung standee ni Digong para tipid. Uy, hindi naman pwede. No? Kailangan, tag-iisa silang standee. Kay Digong, na bit ni Robin Padilla. Tapos sa kabilang kamay naman, si Bongo at si Bato de la Rosa naman. Sabay, 3 magkakape. Di ba? Iisa-isahin na kayo, tago na kayo. Huwag mo sabihin niyan kay Bato, baka sundin ka. Baka po wala na tayong maging update kay Bato de la Rosa. Baka po biglang magpatay ng cellphone. 24 oras by this time kasi siya na yung siya na yung hinahagilap eh. Baka biglang magpatay ng cellphone. Diba nung kay dating Pangulong Duterte, hindi pa siya yung inuhuli, si dating Pangulong Duterte. Pero pinatayan na ni Bato de la Rosa sila ng cellphone. Hindi na nagparamdam. Baka eto, dahil siya na nga ho ang pinag-uusapan, baka po mamundok na yan at magpatay ng cellphone, mga bossing. Update ko ulit kayo bukas, okay? Bukas ng umaga, 10:00 ng umaga. Dito pa din po sa Mark Ramos Channel. At kayong 680 viewers, mamaya magsama-sama tayo doon sa Birahan PH. Nasaan ba yan? Eto. 6,000 na tayo dyan, mga boss chief amo sir, Ang bilis. Siguro may mga mga 14 days na yata itong tumatakbo. Ayan, 6,000 subscribers na ho, mga kababayan. Kaya wag kayong magpahuli, paki-like, paki-subscribe yung Birahan PH. Kasama po natin dyan si Mayor Vico, mga bossing.